Bumuhos naman po ang tulong sa libu-libong mga residenteng lumikas sa Barangay Tatalon sa Quezon City na apektado ng malawakang pagbaha na dulot ng pinaigting na hanging habagat. Sa isang evacuation center po na itinuturing na may pinakamalaking bilang ng mga evacuees, nagpatupad ng sistema ng distribusyon ng ayuda upang hindi magkagulo at matiyak na lahat ay maabutan. May report si Brigada Haji Caaminio. Ibrigada mo! Brigada! Nakalatag na karton at improvised na electric fan lang ang nagbibigay ng kahit paano ay ginhawa para sa pamilya ni Aling Carlota. Sama-samang lumikas ang mag-anak dito sa Diosdado P. Macapagal Elementary School matapos bahain ang Barangay Tatalon sa Quezon City dulot ng pinaigting na hanging habagat. Pero nangangamba pa rin si Aling Carlota. Ang asawa niya kasi at ilang anak naiwan sa bahay para magbantay laban sa magnanakaw. Siyam ang anak ng 40 anyos na ginang. Anong nakaraan po na lumikas ako kami dito yung nakaraan at nung yuto na yung wala na. Umuwi na kami. Ngayon ano naman po na Lunes yata po yun. Biglang buka na naman. Alam na naman po kami dito. At doon po sa kamada na tinitiran po namin doon sa bahan po. Lampas na tao po. Gusto ko naman sabi. Dalawa, yung tatlong anak ko, tinulistok ko pagkabit ko. Si Jovelyn de Chavez naman, sanay na raw sa ganitong sitwasyon tuwing may bagyo o malakas na ulan na dala ng habagat. 4 na araw na silang nasa evacuation center ng kanyang kinakasama at anak. Umalis po kami nung dun sa amin sa lugar po na wala nang daan bulan, bahay lang. Tuloy-tuloy po mag-aagay. Ako mahirap po, pero mas maganda pa rin ang bigas para safe po. Aking mga gamit sa po nababot kayo. Okay. Mas maganda po talaga luminas ang din po lang yung sarili. Sina Carlota at Jovelyn ay kasama sa mahigit 5,000 individual na pansamantalang tumutuloy sa paaralan dahil sa baha na aabot hanggang dibdib ang lalim. Ang DPMES ang may pinakamalaking bilang ng evacuees, hindi lamang sa Barangay Tatalon kundi sa buong Quezon City. Pero kahit ganon, hindi naman daw nahihirapan sa supply ng pagkain ang mga lumikas. Tuloy-tuloy kasi ang dumarating na tulong galing sa lokal na pamahalaan, non-government organizations, private sector at ilang mga opisyal gaya ni Senador Amy Marcos na nagpadala ng Nutribus. Si Senador Erwin Tulfo naman nagsagawa ng feeding program at nagdonate ng bigas para sa mga biktima. Meron pang mobile dental clinic, ambulansya na naka-standby at desk para sa medical check-up. Para hindi magulong distribusyon, merong white card ang heads ng bawat pamilya para malaman kung nahatiran na sila ng ayuda o pagkain. Food, gas, banyan, siyempre, may iwasan pera, may mga pagkain, special sa mga manhunda, gatas, and then sa mga baby naman, diaper. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City dahil sa mga pagbaha. Samantala, para kay Senador Tulfo, hindi solusyon sa malawakang pagbaha ang pagbibigay ng flood control funds sa mga politiko. Dapat daw ay huwag pakialaman ang trabaho ng DPWH upang maiwasan ang katiwalian. May nagsabi sa akin, sabi ng TPF, pinapahol ko ng Presidente, sabi ko, good. Ano karapatan ng Senador, Congressman, mag-flood control lang? Sama ko mismo ngayon 28 ko sa harangin ko. Kasi majority ko ako, I will say stop. Siyempre, then I will say no. I would say no. This has to stop po eh. It has to stop. Ano ka naman that was 10 years ago, 15 years ago? Wala nangyari. They have to stop this foolishness. Batay sa ulat, humupa na ang baha sa maraming lugar sa Quezon City. Ngunit marami pa ring evacuees habang nagpapatuloy ang clearing operations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxan Mangosteen Santon Coffee. Max Healthy, Max Sarap.